Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pinsala. Muna ang mga unang balita. Mahigit 1,000,000 manggagawa ang makikinabang kung ipatutupad ang income tax exemption na isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Department of Finance. Sabi ng isang tax policy expert, hindi mawawala ng kita ang gobyerno dahil may mga buwis ding tataas kapag lumaki ang take-home pay ng mga manggagawa. Narito nga kay unang balita. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Pinalakpakan ang hiling na yan ng Pangulo sa Kongreso. Sa ngayon kasi exempted lang na magbayad ng income tax ay yung kumikita ng 250,000 pesos kada taon o hindi lalagpas sa halos 21,000 ang buwan ng sahod. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kapag natupad yan, di nakakaltasan ng buwis ang buwan ng sahod na hindi lalagpas sa halos 29,166 kada buwan. Pasok dyan si Charis, senior staff sa isang restaurant na sa ngayon, hindi maramdaman ang sahod dahil hindi makasabay sa pagmahal ng bilihin. Pag natupad ang gusto ng Pangulo, mawawala ng 15% tax siya sa ngayon. Malaking bagay na siya kasi nga since sumataas na rin yung mga bilihin, so magagamit ko na siya para ayun, sa mga other expenses ko. Sa taya ng Department of Finance o DOF, aabot sa 1,200,000 Pilipino na may tax ngayon ang mawawala ng tax. In short, before, we had 5.1 million Filipinos exempt. If this reform is passed, it will go up from 5.1 million Filipinos to 6.3 million Filipinos exempted. And then above the 350,000, makikinabang rin silang lahat. Okay? The estimate of that total beneficiary group is 3.13 million Filipinos, employed sector. Para kay House Committee on Ways and Means Chairperson Miro Kimbo, pwedeng tignan ito na wage hike o taas sahod para sa middle class na hindi nabibigatan ng mga employer. Lumalaki ang kanilang net take-home pay pero hindi natin ito ipinapataw o inililipat ang burden sa mga employers. Kasi kadalasan, yun ang mangyayari. Mawawalan din ang gobyerno ng 60 billion pesos sa tax collection. Gayunman, ayon sa tax expert na Simon Abrea, ang dagdag take-home pay ay dagdag panggasos sa mag-aambag sa kita ng mga negosyo o ekonomiya. Dagdag VAT yan at dagdag buwis din sa mga negosyo. Kaya lalaki pa rin ang koleksyon ng gobyerno. Bakit tayo humingi ng dagdag na take-home pay? Kasi nga hindi kayang ibigay ng gobyerno lahat ng pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Pag nagkasakit tayo, tayo ang sasagot. Pag may anak kang papaaralin, hindi mo naman din dinadala sa public school. Bukod sa mga manggagawa, sinusulong din ng Pangulo na i-exempt naman sa 2% na minimum corporate income tax ang mga maliliit na negosyo o micro, small and medium enterprises o MSME. Para gumaan naman ang tumaas silang gasto sa operasyon, kabilang ang tumaas sa minimum wage. Malaking ginhawa po to sa lahat ng mga negosyanteng maliliit, no? Sa lahat ng micro and small enterprises. No? So ito talaga yung makakatulong sa ating mga kababayan na nag-uumpisa lang. May 8 nang nakabinding panukala sa Senado at 7 sa Kamara na nakasasakop sa mga nasabing tax reform. Dagdag pa ang tax-free income bill na inihain ni House Speaker Faustino D. at Majority Leader Sandro Marcos. Laman ng mga panukala, ibang dadagdagan ng buwis kapalit ang mababawas ang income tax collection. Dagdag mungkahin ni Mona Brea para mapunan, habulin ang mga hindi nakokolektang buwis at sinsinin ang ginagastusan nito para hindi mapunta sa katiwalian tulad ng flood control scam. Hindi dapat indahin ng gobyerno yung 50 billion versus sa trillion-trillion budget ng gobyerno na hindi naman nila magamit ng tama at hindi naman mapakinabangan ng mga middle class. I-audit at imbestigahan lahat unexplained wealth. Ngayong Agosto, target tapusin ng Kamara ang pagtalakay sa mga panukalang batas para sa pagtaas ng tax exemption. Oktubre naman ang para sa tax amnesty. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina, GMA News. Sinagot ng palasyo ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na waste of time o pag-aaksaya ng oras ang panonood ng State of the Nation na address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay base sa konstitusyon. Ang hindi pagbibigay
respeto sa SONA ay hindi pagrespeto sa konstitusyon, hindi pagrespeto sa institusyon. Sa mga kababayan natin, lagi tayong maging mapanuri at huwag tayong sumunod sino man na nag-uudyok na manatili tayong mangmang sa katotohanan. Yan ang sari-saring tulong. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lain ng SONA na ipaalam ang nagawa at gagawin pa ng Pangulo para sa bansa. Mas madalian niyang manipulahin ang mga taong walang alam, kaya obligasyon ng mga Pilipino na alamin ang katotohanan. Nagpunta sa The Hague, Netherlands ang bise para dalawin ng kanyang ama si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng International Criminal Court. Tinalakay sa pagdinig ng House Committee on Transportation ang kaligtasan ng mga motorcycle taxi rider kasunod ng mga insidente ng pang-hold up na nauwi sa pagpatay sa ilan sa kanila. Kabilang sa mga mungkahi, pagsuotin sila ng body camera habang buwibiyahe. Upload naman kaya yan sa mga motorcycle taxi rider. May unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel, anong sabi ng mga rider na nakausap mo? Ivan, pabor pero hindi raw dapat sila ang sumagot sa pambili ng mga body camera. Ayon yan sa ilang motorcycle taxi rider nating nakapanayam dito sa lungsod ng Caloocan. Dalawa ang anak ng motorcycle taxi rider na si Gerald Morada. 1 taon na siyang naghahanap buhay bilang motorcycle taxi rider. Nang mabalita ng nangyari sa mga kapwa rider na pinatay ng kanilang mga pasahero, palagi raw siyang may halong kaba kapag namamasada. Kaya pabor siya sa mga plano para mas matiyak ang kanilang kaligtasan, gaya ng pagpapasuot sa kanila ng body camera. Okay po sa akin na magkaroon ng body cam para po for safety po namin, lalo po pag sa mga pasahero namin, lalo kung magkaroon po ng insidente, may record po. Lalo po pag panggabi po ako, mahirap na po magtiwala. Sa pagdinig ng House Transportation Committee kahapon, napag-usapan ng ilang hakbang para mas matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at riders, kabilang ang police visibility, pagsusuot ng body cameras, user verification at insurance. Binigyang diin ng Highway Patrol Group o HPG ang kahalagahan ng intelligence operations at police visibility. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, may mga tukoy ng mga lugar na mapanganib kaya dapat mas proactive ang aksyon ng pamahalaan. Mungkahi ng HPG magsuot ng body camera ang mga rider at ang operator o ride-hailing company ang mag-provide nito. Kung kaya pong i-provide ng kanilang operator na may body cam din. Para malaking bagay po yun, sir, na deterrent sa na alam natin na lahat ng riders, meron siyang monitoring ng camera. Ayon naman sa LTFRB, binabalangkas na ngayon ng isang circular para sa Know Your Customer Verification para sa 4-wheel at 2-wheel vehicles, kung saan kailangang magrehistro ang pasahero gamit ang government ID at may real-time facial verification para makagawa ng account. Kung hindi verified ang nag-book, pwedeng kanselahin o hindi tanggapin ng rider ang pasahero. Pabor naman ng iba pang rider sa mga panukala kasama na ang pagsusuot ng body camera. Pero sana raw hindi sila ang sasagot sa gastos nito. Ako sa akin payag ako kasi para sa amin safety rin namin. At tanong nga lang kung sino magpo-provide, kami o yung mga platform, mga may-ari ng mga kumpanya. Okay lang basta di kami gagastos. Baba na nga ng pera Mahal pa ng gas. Mahal pa yung body cam. So yung mga 5K din yun. Iba na nanawagan naman ang mga riders sa mga ride-hailing app o company na repasuhin ang kanilang polisiya na maaaring masuspend o ma-restrict ang kanilang mga account kung nagkakansela ng booking. Ito ay habang wala pang malinaw at maayos na guidelines para matiyak ang kaligtasan ng mga rider at ng mga pasahero. At yan ang unang balita mula rito sa Caloocan. Gabriel Gonzalez, GMA News.